Lasing ka na naman, Miguel. Wala ka nang ang trabaho, puro paglalasing pa yung inaatupag mo. Kung maghanap ka kaya ng trabaho? Nakapamewang na sermon ni Judy Ann sa kinakasamang si Miguel. Huwag mo akong binubwisit, Judy Ann ha. Puro ka sermon. Pengi pera. Kailangan kong bumili ng alak at sigarilyo. Wala akong pera. Nakikita mo nang matagal pa ang sahod. Hihingan mo na naman ako. Pwede ba? Matulog ka na at huwag nang bumalik sa inuman niyo ng mga kabarkada mong lasinggero. At sana naman bukas, maisipan mo namang magbanat ng buto. Huwag ka mag-alala. Magkakaroon din ako ng trabaho at hinding-hindi na ako manghihingi pa sa'yo ng pera. Akala mo naman napakalaki ng binibigay mo palaging pera sa akin. Katiting lang din naman. Katiting, Miguel? Para sabihin ko sa'yo, ang katiting na palagi mong hinihingi para sa bisyo mo, malaki na para sa akin. Maghapon ako nakatayo sa trabaho, tapos ipang-iinom mo lang ang pinaghihirapan ko? Magkano lang bang isang bote ng gin at sigarilyo? Ikamamatay mo ba yun, ha? Ano na lang ang sasabihin ng mga kainuman ko? Na magaling ako sa pulutan pero hindi naman ako marunong umambag? At mas may concern ka pa sa mga kainuman mo kaysa sa akin na nagkakanda ko ba sa pagtatrabaho? Kung ayaw mong magbigay, edi wag. Ang dami mo pang satsat. Buisit. Inis na sagot ni Miguel bago pa suray-suray na naglakad palayo kay Judy Ann. Nainis man ay hindi na ito hinawol pa ni Judy Ann para pigilan na bumalik sa inuman. Ganito na lagi ang nadadatnan niya kapag umuwi siya galing sa trabaho niya sa mall. Parang tensyonado si Miguel na painom-inom lang araw-araw at pahila-hilata sa bahay. Madalas pa ay siya rin ang magluluto, maglalaba at maglilinis ng bahay nila pagkakarating niya mula sa trabaho. Minsan ay naiisip niyang napakamalas niya sa mga nakakarelasyon niya. Madalas sinasabi ng mga kaibigan niya na maganda siya, pero walang utak sa pagpili ng lalaking mamahalin. Hindi lingid sa kaalaman ng mga ito kung gaano katamad si Miguel. Tapos, noong unang relasyon naman niya, ay inanakan lang siya ng ex niya. Pero sa malas ay hindi siya nito'y pinaglaban. At ang masaklap pa ay pagkatapos niyang manganak, ay hindi ibinigay sa kanya ang baby nila. Ni hindi rin ipinakita man lang sa kanya ng pamilya nito ang kanyang anak. Halos 7 taon na rin ang nakalipas, pero sariwa pa rin sa puso niya ang sakit na dinanas niya sa matapobreng pamilya ng dati niyang kasintahan. Sino ba naman siya? Isang dakilang kasambahay lamang sa mansyon ng first boyfriend niya. Hindi sinasadyang nagmahalan sila ng lalaking yun. Pero wala naman palang bayag ang gago. Hinayaan lamang siyang itapon ng mga magulang nito na parang basura sa labas ng gate ng mansyon ng mga ito. Napakalakas pa naman ng ulan noon at wala siyang ibang matutuluyan. Inakala niyang susundan siya ng kasintahan. Ngunit mas lalo lang dumugo ang puso niya ng ilang oras na siya sa labas ng gate ng mga ito, pero wala pa rin sumasaklolo sa kanya. At sa mga isiping yun, ay bigla na lamang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya maiwasang tanungin palagi ang sarili kung kamusta na kaya ang anak niya. Malamang ay hindi siya kilala ng anak niya. Never naman niyang tinangkang balikan sa mansyon ang bata dahil alam niyang mas mapapabuti ito roon. Panalangin na lang niya palagi na sana ay hindi magmana ang ugali ng bata sa mga magulang ng tatay nito. Hay anak, patawad kung hindi na kita nabalikan. Kung may kakayanan lang sana akong bawiin ka, ginawa ko na agad. Pero alam ko naman na hindi ka pababayaan ng tatay mo kahit naduwag siya. Sambit niya sa isip habang patuloy pa rin sa paglandas ang mga luha sa kanyang pisngi. Malaki ang utang na loob ni Judy Ann kay Miguel. Noong halos mabaliw na siya dahil sa nangyari, samahan pa ng gutom at walang tulog, si Miguel ang tumulong sa kanya. Para siyang wala sa sariling palakad-lakad noon sa EDSA. Madungis, basang-basa ang damit, magulo ang buhok at iyak ng iyak. Nasalubong niya si Miguel at naawa sa kanya. Binigyan siya nito ng bitbit nitong tubig at tinapay. Nang nahimasmasan siya ay kinwento niya kay Miguel ang sinapit niya sa kamay ng mga dating amo. Walang pagdadalawang isip na tinulungan siya ni Miguel at isinama sa apartment nito. Kaya kahit puro sakit ng ulo ang binibigay nito sa kanya, ay hindi niya ito magawang iwan. Mabilis niyang pinahid ang mga luha nang marinig niya ang boses ni Miguel. Tinatawag siya nito. Marahil ay magpapamasahe na naman ito.
Sa lalim ng iniisip niya ay hindi man lang niya namalaya na bumalik na pala ito mula sa inuman. Kinabukasan ay day off niya sa trabaho kaya maglalaba at maglilinis siya ng kanilang inuupahang bahay. Umalis ang magaling niyang partner. Hindi naman sinabi kung saan pupunta. Wala naman siyang pake dahil mas okay pag wala ito. Tahimik ang tenga niya at hindi nakukonsume. Nang bandang tanghali ay bumalik na si Miguel. Maaliwalas ang mukha nito at mukhang may hatid na magandang balita. Be, may trabaho na ako. Nakangiting bungad nito kay Judy Ann pagkapasok ng apartment nila. Mabuti naman kung ganun. Finally, bumalik ka na sa dati na may kusang maghanap ng trabaho. May tuwang sagot niya habang nagpupunas ng lamesa. Saktong tanghalian na rin kaya maghahain na siya. Masipag naman ako ah. Ikaw lang tong napakabunganga at mainipin. Hay nako, ako pa ang sinisi mo. Teka, kumain ka na ba? Saktong kakain na ako. Nagluto ako ng sardinas na may papaya. Hindi pa. Sige, sabay na tayo, be. Sabay upo nito upang sabayan si Judy Ann na kumain. Teka, anong trabaho naman yung pinasukan mo? Tanong niya bago umupo sa harap nito at dinulutan ng pagkain si Miguel sa plato nito. Janitor, be. Malaki ang sahod at above minimum. Plus overtime pa. At kung sakali, pati weekend kapag minsan. Malaking kumpanya to kaya hindi kuripot sa sahod. Mga pampaganda ang produkto nila pero sa opisina ako maa-assign. Sa second building yung factory nila. Sagot nito habang humungaya. Hay, sana naman magtagal ka dyan, Miguel. Para dalawa na tayo magtatrabaho at makaipon naman tayo. Dahil napapagod na ako na lang lagi ang taya sa gastusin natin dito. Bigla namang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Miguel. Hindi nagustuhan ng mga sinabi niya. Hoy Juday, obligasyon mo palamunin ako dahil nung walang-wala ka at parang baliw sa lansangan. Ako lahat ang gumagastos sa'yo. Abay nung pinulot kita para kang basang sisiw na walang masilungan ah. Tapos ngayon magrereklamo ka na ikaw ang bumubuhay sa akin? Inis na sumbat at paalala nito. Hindi ko yun nakakalimutan, Miguel. Kaya nga nagtatrabaho ako, di ba? Ang sakin lang naman, magtulungan tayo na gaya ng dati. Pwede ba kumain ka na lang? Nakakawalang gana ka. Saka ito na nga oh, may trabaho na, di ba? Ano pa bang dinadaktak mo dyan? Naiiling na lamang siya na tumahimik, kaysa pagbuhatan na naman siya ni Miguel ng kamay. Pikunin talaga ito at madaling magalit. Ayaw na mapapagsabihan at mapapangunahan. Madalas ay marahas na buntong hininga na lang ang sinasagot niya kapag ganito na feeling niya ay puputok na ang kanyang dibdib sa sama ng loob kay Miguel. Kinabukasan ay maaga siyang nagising dahil pareho sila ni Miguel na may pasok sa trabaho. Nang umalis si Miguel ay hindi man lang ito humali kahit sa pisngi man lang sana niya. Pero may bago pa ba ron? Wala naman. Saka mas okay na yon. Kaysa pagbunto na naman siya nito ng galit at sumbatan sa pagtulong nito sa kanya noon. Lumipas ang mga araw, linggo, hanggang naging isang buwan na maayos naman ang naging trabaho ni Miguel. Ngunit ang palagiang pag-uwi nito ng halos umaga na ay lagi nilang pinagtatalunan. Umabot na sa puntong sinasaktan na siya nito dahil sa palagian niyang paninita dito. At madalas rin niya itong naaabutan sa bahay nila na may mga kasamang kaibigan. At natuklasan niya ang paggamit ng mga ito ng pinagbabawal na gamot. Noon ay alak at sigarilyo lang ang bisyo ni Miguel, pero ngayon ay nagdodroga na rin ito. Kaya naman lalo nang nademonyo ang utak nito. Miguel, saan ka na naman nanggaling? Bugnot na tanong ni Judy Ann dito nang pagbuksan niya ito ng pinto. 3:00 na ng madaling araw pero ngayon lang ito umuwi. Nagtrabaho. Ano pa? Pabalang nasagot nito sabay diretso sa kwarto. Binangga pa nito si Judy Ann na para bang walang nakikita sa harapan nito. 8:00 tapos na ang duty mo, hindi ba? Pero bakit araw-araw na lang madaling araw ka na umuwi? Ano bang pake mo? Sabay suntok nito kay Judy Ann, pero sa braso yun tumama. Sinabi nang wag mo akong talakan palagi, hindi ba? Buisit ka sa buhay ko. Sasakalin pa sana nito si Judy Ann. Ngunit hindi yun natuloy dahil nakatakbo agad siya sa labas ng kwarto.
Buti na lang at hindi na siya hinabol ni Miguel. Humiga na lamang ito sa kama at natulog. Pagkagising nito kinaumagahan ay para itong maamong tupa. Malamang ay wala na ang epekto ng droga o alak sa utak. Ikaw naman kasi be, alam mo nakainom ako pero salita ka pa ng salita. Huwag mo na kasi akong pakialaman at bisitin palagi. Ayan, nagkapasa ka tuloy sa braso dahil sa katikasan ng ulo mo. Pinukol niya ito ng matalim na tingin na ikinatawa ni Miguel. Ang sabihin mo, walang niya ka talaga, Miguel. Umiiyak na sabi niya rito habang sapo ang namamagang braso. Sorry na nga. Alam ko na be. Kain na lang tayo sa labas para makabawi naman ako sa'yo. Wika nito na tila inuuto siya. Ganito ito kapag nakakagawa ng pananakit sa kanya. Biglang magagalit at biglang magiging maamong tupa. Napakabilis nitong magbago ng mood, lalo na ngayon na nagdodroga ito. Ayoko. Tanggi ni Judy Ann dito. Sige na be, peace offering ko sa'yo. Saka parang date na rin natin to. Sumahod ako kagabi, may natira pa kaya ililibre kita. Pamimilit nito. Imbes na ibili mo na kung ano-ano yung sahod mo, bakit hindi mo nalang ibayad sa kuryente at tubig? Mas matutuwa pa ako sa'yo. Inabutan naman siya ni Miguel ng ilang libo para sa pambayad sa bills nila. Nagtataka siya kung bakit yata sobra-sobra naman ang pera nito, kung galing lang yun sa sahod nito. Mahinala siyang may ginagawa na namang kabalbalan ng asawa niya. Pagkaabot ng pera ay muli na naman siya nitong pinilit na mag-mall. Sa huli ay napapayag din siya, dahil alam niyang kapag nagmatigas pa siya ay magiging demonyo na naman ito. Tumataas na kasi ang boses nito at humihigpit na ang hawak sa kanya. Dinala siya nito sa ibang mall. Sawa na raw ito sa mall na pinagkatrabahuhan niya. Minsan kasi ay doon tumatambay si Miguel kapag walang topak. Sinusundo siya nito. Pagkatapos manood ng sine ay kumain sila sa isang restaurant. Wait lang be, CR muna ako. Paalam ni Miguel. Katatapos lang nilang kumain. Habang naghihintay ay umupo muna si Judy Ann sa bench na malapit sa playground. Daddy, gusto ko po mag-play doon. Dinig ni Judy Ann na sabi ng isang batang lalaki na natatanaw niya. Itinuturo nito ang palaruan. Sure baby, go there. I'll watch you over here. Wika naman ng ama nito at mabilis na tumalilis ang bata papunta sa playground. Sumakay agad ito sa kotseng pambata. Napaawang ang labi ni Juday nang makilala ang lalaki. Papalit-palit ang tingin niya dito at sa batang lalaki na ngayon ay nag-e-enjoy na sa paglalaro. Nakangiti naman ang lalaki habang nakatingin sa anak. Hindi nito napapansin si Judy Ann sa malapit na bench. Hanggang sa may biglang lumapit sa lalaki na isang batang babae. Nakahawak ito sa kamay ng medyo may edad ng babae na halatang yaya dahil sa suot nitong uniform. Sumunod sa playground ang yaya at batang babae kasama nito. Makalipas ang ilang segundo ay aksidente namang napadako ang tingin ng ama ng bata kanina kay Judy Ann. Napalis agad ang maluwag na pagkakangiti ng lalaki nang makita siya. Mabilis itong lumapit sa kanya na may pagkagulat at hinawakan siya sa braso. Judy Ann, ikaw ba yan? Nagdiningning ang mga matang tanong nito. Nakaramdam si Juday ng kaba nang malapitan siya nito ng husto at hawakan. Kumabog ang kanyang dibdib. Ilang taon na rin ang lumipas pero ganoon pa rin ang feeling niya kapag nakikita ang lalaki. Napalunok siya nang muling magtanong ang lalaki. Hindi, bitiwan mo nga ako. Pinglas niya. Akmang tatalikod na sana siya nang hawakan nito ang kanyang braso. Napangiwi si Juday sa mahigpit nitong pagkakahawak sa braso niya. Agad na napatingin ng lalaki sa kanyang braso. Kumunot ang noon nito nang makita ang mga pasa niya roon. Nang makitang parating si Miguel ay winagayway ni Judy Ann ang kamay niya dito. Be, tara na, uwi na tayo. Yaya na ni Miguel nang makalapit sa kanya. Ngunit napaamang ito nang mapagtanto kung sino ang kaharap ni Juday. Sir Angelo, kayo po pala. Hindi makapaniwala ang tanong nito. Si Angelo ang boss ni Miguel sa trabaho. Ako nga, nakita ko kasi nakasama kanya kanina kaya tinatanong ko kung nasan ka. Alibay ni Angelo habang nakapamulsa ang isang kamay.
Nagbanyo lang po ako. Sir, asawa ko nga po pala si Judy Ann. Be, boss ko, hello ka sa kanya. Pagpapakilala nito sa dalawa. Hi, nice to meet you, Judy Ann. I'm Angelo Madrid. Formal na pagpapakilala nito sa babae na hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Juday. Hindi naman nakakilos sa kinatatayuan si Juday. Tila namamahdi ng katawan niya at para bang may nakabikig sa lalamunan niya. Bakit pa nagkrus ang landas nila ng lalaking to? Bakit? Ngunit walang maapuhap na sagot ng kanyang isip. Nakatingin lang siya sa lalaki. Nakahalata naman si Miguel na tila nahihiya si Judy Ann, kaya ito na mismo ang nagpaalam sa boss nito. Sige po sir, mauna na po kami. Magalang na paalam na nito. Akala mo'y anghel si Miguel kung makipag-usap kay Angelo. Sige, ingat kayo. Pumasok ka bukas ha. Don't be late. Remind nito habang pasulyap-sulyap ang mga mata kay Judy Ann. Nakita naman ni Juday na papalapit rito ang isang batang babae. Nakaramdam siya ng matinding kabog ng dibdib. Agad niyang naisip na baka anak niya ito. Pero imposibleng anak niya ito dahil sa pagkakaalam niya ay lalaki ang anak niya. Ngunit ano itong pakiramdam niya? Parang gusto niyang yakapin ng batang lumapit kay Angelo. Hindi niya maialis ang paningin dito. Be, anong tinatanga-tanga mo dyan? Tara na! Untag sa kanya ni Miguel. Napasunod naman siya dito nang bigla siya nitong hilahin. Pero sumulyap muna siya kay Angelo at sa batang kasama nito. Nang makarating sa bahay ay wala siya sa mood na humiga sa kama. Bumabalik sa kanyang isip ang eksena kanina sa mall. Hindi siya makapaniwala sa muli nilang pagkikita ni Angelo. Ang lalaking unang bumihag sa mura niyang puso. Ngunit sinaktan siya ng husto at hindi nagawang ipaglaban sa pamilya nito. Ngunit aminado siyang nakadama siya ng pananabik sa lalaki. Napakagwapo pa rin ito. Parang hindi tumatanda. Mas naging masculine lang ito at lumaki ang katawan. Bigla siyang nahiya sa kanyang sarili. Maganda pa rin naman siya. Ngunit kung titingnan ang bihis at kutis ni Angelo, malayong malayo sa kanya ngayon. Noon nga ay nag-aalangan na siya kapag palihim silang nag-date kapag day off niya sa mansyon. Makisig kasi si Angelo at mamahalin ng mga damit at sapatos. Samantalang siya ay palaging mumurahing dress lamang ang suot. Pero baliwala lang yun kay Angelo. Proud na proud ito sa tuwing magka-holding hands sila habang naglalakad sa mall o parke. Pagmasahe mo nga ako. Untag sa kanya ni Miguel nang makahiga ito sa kama. Agad naman niyang sinunod ang asawa upang makatulog na ito. Ganito lang ito bago matulog. Nagpapamasahe muna sa kanya. Wala itong pakialam sa kanya kahit pagod pa siya. Simula nang magsama sila ni Miguel at nalaman niyang important ito, ay ganoon lagi ang setup nila. At sa tuwing babalakin niyang may mangyari sa kanila, ay hindi iyon natutuloy dahil sa sakit nito. Nagkasya na lamang ito sa masahe niya. O kung minsan ay trip nitong pagsayawin siya kapag tinutopak ito. Pero tanggap niya ang sakit ni Miguel. Baliwala naman sa kanya kahit walang pagtatali. Ang mahalaga ay mahal siya ni Miguel. Ngunit nagbago ito ng pag-uugali. Noong una ay may trabaho ito at alagang-alaga siya. Pero makalipas lang ang ilang buwan ay nawalan ito ng trabaho. Kaya siya ang kusang naghanap ng trabaho upang mabuhay sila. Hanggang sa naging nakila na itong tambay. Magtatrabaho lang kapag gusto. Kapag ayaw, hindi niya napipilit. Kaya hanggang ngayon ay siya ang bumubuhay sa kanilang dalawa. Okay lang sana kung may pakinabang ito sa gawaing bahay. Ngunit ang malala ay napakatamad na nga nito. May gana pang manakit kapag hindi niya napagbibigyan ng gusto. Kahit alam niyang hindi na siya masaya kay Miguel, nagtitiis siya sa mga pananakit nito at masamang ugali dahil sa utang na loob. Kung hindi dahil kay Miguel ay baka nasiraan na siya ng bait noon. Kaya nangako siya dito na hindi niya ito iiwan. Pero hanggang kailan nga ba niya kakayaning magtiis? Kinaumagahan ay may mga taong naghahanap kay Miguel, kaya agad niyang pinagbuksan ng kumakatok. Tao po, nariyan ba si Miguel? Tanong ng isang lalaking may kalakihan ng tiyan. Paalis na sana siya ng oras na yon patungo sa trabaho. Nako, ikakaalis lang po.
Bakit po ba? May pagtatakang tanong niya. Maniningil sana ako, miss. Nangutang kasi si Miguel sa akin. Magdadalawang buwan na ang utang niya. Ang usapan namin, kada buwan maghuhulog siya ng tubo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang nahuhulog. Abay, hindi ko pinulot lang sa daan ng na pinautang ko sa kanya. Kaya pakisabi sa kanya, magbayad siya. Dahil kapag hindi siya nagbayad hanggang Biyernes, ipapabarangay ko siya. Wika pa nito na medyo naiirita na. Magkano po bang pagkakautang ni Miguel sa inyo? 50,000. Pakisabi sa kanya, magbayad na siya. Sabi nito at nagpaalam na kay Juday na aalis na para maningil sa ibang lugar. Ewan ba niya kay Miguel? Malaki naman ang sinasahod nito, pero nagagawa pa ring mangutang. Naalala niya ang bisyo nito, kaya siguro madalas ay wala itong pera. At yung pera nito kahapon ay baka mula sa panalo sa sugal. Alam niya na nagsusugal din ito minsan kapag niyayaya ng mga kaibigang bad influence. Judy Ann! Napalingon siya nang marinig ang boses ni Aling Vilma. Bakit ho, Aling Vilma? Juday, baka naman may pera na kayo ni Miguel. Sisingilin ko sana ang utang ng asawa mo sa akin. Medyo matagal na eh. Po? Magkano po ba? Maliban sa utang niyang alak sa tindahan ko, may cash pa siyang hiniram na 10,000. At sabi niya babayaran niya kapag sumahod ka na. Wika nito sa kanya na may daladalang bayong. Mukhang mamamalengke ito. Magkano po bang utang niya sa tindahan niyo at yun na lang po munang babayaran ko? Nasa 3,000 na. Matagal na kasi kaya nagpatong-patong na. Napalunok siya habang lihim na naiinis kay Miguel. Ginagawa na naman siya nitong tagabayad sa mga inuutangan nito na hindi man lang sinasabi sa kanya. Feeling ata nito ay pang-manager ang sahod niya sa mall. 13,000 ang utang ng damuho. Kay Aling Vilma pa lang. Diyos ko, paano niya mababayaran yun lahat? Mabilis niyang binuksan ang wallet niya. Nasa 5,000 ang pera niyang pinakatago-tago. Para sana yun sa nirerentahan nilang bahay. Pero bahala na. Dedelehan siya na lang siya ng pamalit. Sisipagan na lang niya sa pag-aalok ng cellphone sa kanyang trabaho upang kahit paano ay makabawi siya. Kapag kasi nakabenta siya ay may komisyon siya. Iniabot niya kay Aling Vilma ang 3,000. Lumiwanag naman ang mukha ng matanda. Mabuti na lang at hindi nito ipinilit ang 10,000 na masingil. Mabait din naman kasi itong si Aling Vilma. Siya nilang takbuhan kapag wala silang maisaing ni Miguel. Pasensya na po Aling Vilma at yan lang munang nakayanan ko. Hayaan niyo po, sasabihin ko kay Miguel para kapag may pera siya, makabayad na po siya sa 10,000 na hiniram niya. Nakangiti naman itong tumalikod sa kanya. Bigla siyang na-stress sa umagang yon. 2 tao agad ang maniningil na bumungad sa kanya. Pero kahit nawalan siya ng ganang pumasok, ay pumasok pa rin siya sa trabaho. Kinagabihan ay mainit ang ulo ni Miguel. Saktong kakauwi lang galing sa trabaho. May pera ka ba dyan, Juday? Bungad nito sa kanya. Wala man lang tanong kung kumain na ba siya. Wala. Naibayad ko na kay Aling Vilma sa utang mo sa tindahan niya. Mahinahong sagot niya. Kahit ang totoo'y naiinis na siya. Nagtitimpi lamang siya dahil kapag sinabayan niya ang init ng ulo nito, ay tiyak na mapagbubuhatad lamang siya nito ng kamay. Anak ng putya naman oh. Kailangan ko ng pera. Nanginginig na bulyaw nito na tila nilalamig na hindi maintindihan. Agad siyang tumalikod dito. Dahil ilang hibla na lang ay huhulagpos na ang galit niya na kanina pag gustong ko mawala. Tinatalikuran mo ko ha? Galit na sabi nito sabay hila sa kanyang buhok. Aray! Ano ba Miguel? Bitiwan mo nga ako. Nasasaktan ako. Magbibigay ka ba o kakalbuhin kita? Nanlilisik ang mga matang pamimilit nito. Wala nga sabi akong pera. Hindi ka ba nakakaintindi? Ano to, ha? Hinablot at binuyangyang nito ang kanyang shoulder bag at kinuha ang wallet niya. Agad nitong kinuha ang natatanging pera na naroroon. Miguel, pambayad sa renta ng bahay yan. Ano ba? Pilit niyang inaagaw rito ang pera, pero itinataas ni Miguel ang kamay at sinasagi siya palayo ng isang nitong kamay.
Pinagtataguan mo na ako ngayon ha. Miguel, pambayad sabi sa renta yan. Natural lang na itago ko yan. Papalitan ko rin to, huwag kang mag-alala. Hiniram ko lang naman. Napakadamot mong babae ka. Sigaw nito habang palabas ng bahay. Miguel, bumalik ka! Buwisit ka talagang lalaki ka. Hindi naman siya pinansin ng lalaki. Tila bingi itong naglakad palayo ng bahay nila. Malamang ay pupunta na naman ito sa mga kaibigan para magdroga. Wala na siyang magawa habang dinadampot ang mga nagkalat na laman ng kanyang bag. Sa isip niya ay makaipon lang siya, ilalayasan na niya ito. Ngunit saan naman siya pupunta? Ulilang lubos na siya. Lumipas pa ang mga araw. Mas lalo pang lumala si Miguel. Para na itong baliw. Minsan ay mabait ito, pero madalas ay masama ang ugali. Halos hindi na rin ito natutulog. Hanggang isang gabi nang umuwi ito mula sa trabaho ay para itong hari ko makautos sa kanya. Magbihis ka. Likpitin mo lahat ng gamit mo. Mariing utos nito sa kanya. Ito na nga ang kumuha ng tote bag ni Judy Ann sa ibabaw ng aparador. Ha? Bakit? Saan tayo pupunta? Takang tanong ni Juday dito. Basta, huwag ka nang maraming tanong. Sundin mo na lang ang mga pinapagawa ko, okay? Bakit? Lilipat na ba tayo ng bahay? Oo, kaya bilisan mo. Ituloy mo na yung pag-iimpake. Dito lang ako sa may pinto, maninigarilyo. Bakit naman biglaan yata ang desisyon mong to, Miguel? Saka, bakit ako lang pinag-iimpake mo? Bukas na lang ako susunod sa'yo dahil may trabaho pa ako ng maaga mamayang madaling araw. Mauna ka na muna ron. Hindi siya umimik. Hindi niya alam kung anong binabalak ni Miguel. Naisip niya na baka may pinagtataguan ng lalaking ito na pinagkakautangan, kaya sila lilipat. Bilisan mo dyan, Judy Ann, ano ba? Kala mo naman ang dami-dami mong gamit na nariyan. Naiinip ng sigaw nito mula sa pintuan ng silid nila. Oo na, ito na nga nagmamadali na. Saan ba kasi tayo lilipat ha? Usisa niya habang isinisilid pa rin ang mga damit sa bag. Huwag ka na sabing maraming tanong, di ba? Ililipat ba kita sa lugar na mapapahama ka? Kilala kita. Wala naman sa'yo kung mapahamak ako o hindi. Sabihin mo, may pinagtataguan ka ba? May atraso ka ba sa ibang tao? Pwede ba, Judy Ann? Huwag mo akong bisitin. Ililipat ka na nga sa maayos na tirahan, marami ka pang satsat at duda. Tara na nga! Hinablot na nito ang kamay niya kahit hindi na siya pinatapos sa pag-iimpake. Wala siyang imik na sumunod kay Miguel. Nang makasakay sila sa taxi ay si Miguel na mismo ang bumasag ng kanyang katahimikan. Medyo malayo-layo na ang nararating nila. Hindi na ganoong pamilyar si Juday sa lugar. Malayo rin ito sa mall na pinapasukan niya. Kaya medyo nag-aalala siya sa magiging biyahe niya araw-araw papasok sa trabaho. Baka tagain siya sa pamasahe at mapilitang mag-resign pag nagkataon. Kailangan ko ng pera para mabayaran ko lahat ng utang ko, Juday. Basag ni Miguel sa katahimikan. Napalingon si Judy Ann sa asawa. Anong ibig mong sabihin? Nangutang ako ng pera kay Sir Angelo. Pinautang naman niya ako agad. Sagot nito na halatang binibitin ang sasabihin. Oh, anong kinalaman ko dun? Sanay na naman pati ako natatad ka ng utang. Inis na tanong niya habang nakatingin na sa labas ng taxi. Ikaw ang hiningi niyang kabayaran sa perang inutang ko sa kanya at dinagdagan pa niya. Diretsahang pag-amin nito. Hindi man lang kababakasan ng guilt sa boses. Marahas na napalingon muli dito si Judy Ann dahil sa sobrang gulat. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Narinig mo, hindi ba? Ibinenta na kita kay Sir Angelo. Magsisilbi ka sa kanya mula ngayon. Kailangan daw ng anak niya ng mag-aalaga. Hindi na ako tumanggi dahil malaking binayad niya sa akin. Napakasama mo, Miguel. Paano mo to nagawa sa akin? Wala ka nang magagawa pa. Marami akong utang na kailangang bayaran, Judy Ann. Dahil sa lecheng bisyo mo, kaya hindi ka na makaahon sa utang mo. Tapos ngayon ako ang binenta mo para sa utang mo. Napakawalang hiya mo talaga. Sana hindi na lang kita nakilala. Sabay hampas niya sa asawa. Ano ba?
Tigilan mo ako sa drama mo, Juday. Hindi ka na makakatanggi pa dahil bayad ka na. Sa ayaw at sa gusto mo, magpapaalipin ka kay Sir Angelo. Naintindihan mo? Napapatingin sa kanila ang matandang taxi driver. Napapailing ito nung napapaawa kay Judy Ann. Ngunit wala naman itong maitutulong sa kanya. Oo, gusto niyang makalaya kay Miguel. Pero hindi sa ganitong paraan. At ang malala pa, sa lalaki pa na matagal na niyang gustong kalimutan siya ibinenta ni Miguel. Anong klaseng laro ng tadhana ba ito? Pero sa hindi niya malamang dahilan, bakit parang nakadama siya ng pananabik na makita ang sinasabi ni Miguel na aalagaan daw niya ng mga anak nito? Pakiramdam niya ay ang anak niya ang tinutukoy nito. Finally, makikita na rin niya ang kanyang anak. Ito ba ang nakita niya sa mall o iba pang bata ang aalagaan niya? Sa kabilang banda ay nakadama naman siya ng takot. Paano ang mga magulang ni Angelo? Galit na galit ang mga ito sa kanya noon dahil inakit daw niya si Angelo. Kahit na si Angelo naman ang mapilit na mahalin niya ito kahit na mayaman ito. Bigla na naman niyang naalala ang ginawang pagbasura sa kanya ng pamilya ni Angelo noon. Bigla na namang kumirot ang puso niya. Marahas na muntong hininga ang pinakawalan niya. Kailangan niya mag-ipon ng hangin sa dibdib sa muling pagkikita nila ng pamilya ng dating karelasyon at ng mga magulang nitong matapobre. Oh, bakit tahimik ka dyan? Hindi ka man lang ba magagalit o magtatanong dahil basta-basta na lang kita ibibigay sa boss ko? Huwag ka mag-alala, Judy Ann. Tiba-tiba ka ron. Kapag nagkataon, bahaginan mo ko para makinabang din ako. Tumawa pa ito ng malakas na tila baliwala talaga si Judy Ann dito. Walang hiya ka talaga, Miguel. Sigaw niya rito, sabay hampas na naman dito dahil sa sama ng loob. Ayaw mo nun? Instant billionaire ka kapag pinatos ka ni Sir Angelo. Basta yung sinabi ko bigyan mo ko kahit komisyon. Pwede na sa akin ang monthly allowance na 20,000. Maganda ka naman kaya sigurado ako maaakit mo siya at maaagaw sa asawa niya. Huwag kang mag-alala dahil hindi na ako babalik sa iyong hayop ka. Nagtitimping sagot niya rito. Pinipigil niyang sumigaw dahil bigla siyang nakaramdam ng hiya sa taxi driver na kanina pa tingin ng tingin sa rearview mirror ng taxi nito. Sa halip na patulan palalo si Miguel, dinukot niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng kanyang manager sa trabaho upang formal na magpaalam na hindi na muna siya papasok sa trabaho. Naintindihan naman siya ng amo at inalok pa na anytime ay pwede siyang bumalik sa tindahan nito ng cellphone. Halos 1 oras silang bumiyahe hanggang sa huminto ang taxi sa address na sinasabi ni Miguel. Malamansyon ang bahay. Ngunit hindi ito ang bahay na pinagsilbihan ni Judy Ann noon. Marahil ay sariling bahay na ito ni Angelo at ng asawa nito. Lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Excited siyang makita ang kanyang anak. Bumaba ka na at baka mainip pa si Sir Angelo bawiin ang pera sa akin. Nagmamadaling utos ni Miguel sa kanya at mukhang walang balak na tulungan siyang ibaba ang mga gamit niya. Inis na tinitigan niya ng masama si Miguel. Sa wakas, makakalaya na rin siya dito kahit pa sa ganitong paraan. Si Miguel lang pala ang kusang magpapalaya sa kanya. Noon kasi ay wala siyang takas dito at wala ring ibang mapuntahan. Mukha namang secured ang lugar ni na Angelo at gwardyado rin sa may entrance gate kanina. Kaya okay na siya rito kahit na ang kapalit ay masasaktan ng puso niya kapag nagkataon na anak nga niya ang aalagaan niya. Titiisin na niya yon kaysa naman makisama na naman kay Miguel. Nangako siya sa sarili na hinding-hindi na talaga siya babalik dito dahil impyerno lang ang buhay niya rito. Mababayaran naman siguro niya unti-unti ang inutang ni Miguel kay Angelo. Isa-isa niyang ibinaba ang mga gamit habang nakasandal lang si Miguel sa taxi. Naka-shades pa ito kahit gabing-gabi na. Malamang namumula ang mga mata kaya nagsalamin ng damuho. Ngunit napamura ito ng malakas nang biglang pinasibad ng driver ang taxi na sinasandalan ni Miguel. Galit na galit si Miguel dahil hindi ito hinintay ng driver kahit na sinabi nito na hintayin ito hanggang mamaya pa uwi. Marahil ay hindi natiis ng matandang driver ang nakakasukang ugali ni Miguel kanina. Buti nga sa'yo. Pabulong at inis na sambit ni Juday. Pagalit na nag-doorbell na lamang si Miguel sa gate ng mansyon ni Angelo. Ilang saglit pa ay binuksan ng uniformadong maid ang gate.
Iba ito sa nakita niyang kasama ni Angelo sa mall. Ano pong kailangan nila? Tanong ng kasambahay sa kanila. Si Sir Angelo, nandyan ba? Pakisabi narito si Miguel. Agap ni Miguel. Okay, saglit lang po. Pagka-uwi ka ay muling isinarado ng kasambahay ang gate, saka muling pumasok sa kabahayan. Ilang saglit pa ay bumalik ang maid at tuluyang binuksan ang gate. Pasok daw po kayo, sabi ni Sir Angelo. Wika nito sa mga bisita. Dire-diretsong pumasok si Miguel at hindi man lang nag-abalang tulungan si Judy Ann sa pagbitbit sa mga gamit niya. Ang maid naman ay kumuha ng ilang gamit niya, pero napansin niyang titig na titig ito sa kanya. Bakit po? Naiilang niyang tanong sa kasambahay. Para po kasing kamukha niyo yung nasa picture. Ha? Anong picture? Yung malaking picture frame sa loob ng kwarto ni Sir. Kamukha niyo po. Napaisip si Juday. Pero baka nagkamali lang ito. Sadyang marami talaga siyang kamukha. Baka kamukha ko nga lang. Tara na. Salamat na rin sa pagtulong. Pagdating sa loob ng mansyon ay namangha si Judy Ann sa laki at elegante nito. Mas maganda ito at mas modern kaysa sa bahay ng mga Madrid noon na pinagsisilbihan niya. Iniwan na siya ng kasambahay nang makita nila na kausap na ni Angelo si Miguel. Salamat sa paghatid sa kanya, Miguel. Pwede ka nang umalis. Mahinang wika ni Angelo habang nakaupo sa sofa at nakaharap sa kanila. Mabilis na tumalikod si Miguel at umalis. Kumindat pa ito nang nakakaloko kay Judy Ann. Tila pinapaalala nito ang sinabi nito kanina na kailangan bahaginan niya ito sa magagatas nito kay Angelo. Pinuko niya rito ang matalim na tingin habang papalabas ng mansyon. Natinag lang siya nang magsalita si Angelo. Kumusta ka na, my dear ex-girlfriend? Untag nito sa kanya. Bakit mo to ginawa? May bala ka bang guluhin ang buhay ko? Angelo, nananahimik na ako. Ayaw ko nang maranasan ng mga ginawa sa akin ng mama mo noon. Imbes ay sagot niya. Puno ng kaba ang kanyang dibdib. Huwag mong problemahin si mama dahil matagal na siyang patay. Wala nang mangmamata sa'yo. Sagot nito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Hindi ka pa rin nagbabago. Maganda ka pa rin, Judy Ann. Napayako si Juday sa sinabi nito. Naiilang siya at nakaramdam ng hiya. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang anak. Ang anak ko, Angelo. Kamusta ang anak ko? Nangingilid ang luhang tanong niya rito. Buntong hininga naman ang sinagot ni Angelo sa kanya. Hanggang sa pareho silang napalingon sa isang batang paparating. Daddy! Tawag ng mga mumunting boses. Nag-uunahang bumaba sa hagdan ng dalawang bata, isang babae at isang lalaki. Ang mga ito ang nakita niya sa mall na kasama ni Angelo. Magkamukha ang mga ito kaya sigurado siyang kambal ang mga ito. At sa tingin niya ay nasa 6 years old na ang mga ito. 6 years old? Para siyang itinulo sa kinatatayuan. Natulala siya. Hello babies, bakit hindi pa kayo natutulog ha? Malambing na salubong ni Angelo sa mga bata at pinupog ng halik ang kambal. Who is she, Dad? Imbes ay tanong ng batang babae na matiim na nakatingin kay Judy Ann at kumaway pa. Nakaramdam siya ng lukso ng dugo para rito, kaya ngumiti rin siya sa bata. Si Tita Judy Ann nyo. Siya muna magbabantay sa inyo habang wala pang mga yaya nyo. Paliwanag ni Angelo sa mga anak. Nagulo ang utak ni Judy Ann. Kambal ba ang naging anak niya? Bakit hindi sinabi ng mama ni Angelo sa kanya ang totoo? Ang sabi nito noon ay lalaki ang magiging anak niya. Ang ginang ang sumasama sa kanya noon sa ospital na pag-aari din ng pamilya nito. Nang makapanganak siya ay hindi pinakita sa kanya ang anak niya. Pati nga ang resulta ng mga check-up niya noon ay hindi pinapakita sa kanya ng babae. Ngayon ay kambal pala ang pinagbubuntis niya noon. Lalaki at babae. Pero paano nangyari yun? Wala siyang malay noong nanganganak dahil CS siya. Basta pagising niya ay mag-isa na lang siya sa silid ng ospital. Pagbalik niya sa mansyon ng mga Madrid ay wala naman siyang nadatnang bata roon.
Hindi niya alam kung saan dinala ni na Angelo ang anak niya. Nang maghilom na ang opera sa kanyang pagkakasies ay pinalayas na siya na parang basura ng parents ni Angelo noon. No, I don't like her, Dad. Si Yaya Donald lang ang gusto ko. Malakas na sigaw ng batang lalaki. Napalunok si Judy Ann sa sinabi ng bata. Gustong tumulo ng kanyang mga luha. Ako, I like her, Dad. She's so beautiful. Sabi naman ng batang babae. Ngumiti naman si Angelo. Okay kids, it's getting late. Matulog na kayo, okay? Malambing na utos ni Angelo sa mga ito. Hinagka nito sa pisngi ang kambal. Okay po, Dad. Let's go, Aiken. Yaya ng batang babae sa kakambal. Nakasunod ng tingin si Juday sa dalawang bata hanggang sa tuluyan ng makapasok ng silid ang mga ito. Tuluyan ng nalaglag ang mga luhang kanina pang pinipigilan ni Judy Ann. Hilam sa luha ang mga mata niyang humarap kay Angelo. Sila ba ang mga anak ko? Walang paligoy-ligoy niyang tanong dito. Oo, sila nga ang anak natin. Matapat na sagot ni Angelo. Pero paanong kambal sila, Angelo? Wala akong alam. Itinago rin sa akin ni Mama ang lahat. Pagkaalis mo, saka ko lang din nalaman na kambal pala ang anak natin. Habang nasa ospital ka, dinala muna nila ang kambal sa isang rest house namin sa Tagaytay at doon pinaalagaan sa mga yaya ng mga bata. I'm sorry, Juday. Nung dinala ka ni na Mama sa ospital, gusto kong sumunod sa'yo sa ospital at damayan ka. Pero nilak nila ang kwarto ko. Tapos nang bumalik ka na rito, kahit gusto kitang lapitan at kausapin, hindi ko magawa. Dahil may banta si Mama at Papa sa akin na hindi ipapakita sa akin ang anak natin. Awang-awa ako sa trato nila sa'yo. Pero ano bang magagawa ko? Estudyante pa lang ako nun sa kolehiyo. Kaya wala pa akong kakayahan na itakas ka at buhayin kayo ng mga anak natin. Sa mga sinabi ni Angelo ay lalong nag-unahan sa pagtulo ang mga luha ni Judy Ann. Buong akala niya ay walang pakialam sa kanya si Angelo. Pero heto at sinasabi nito na ginipit lamang pala ito ng mga magulang nito. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Grabe ang ginawa ng mama mo, Angelo. Sobra-sobrang ginawa niya sa akin. Inilihim niyan tungkol sa mga bata. Ang sabi niya sa akin, batang lalaki lang ang anak natin. Yun pala, kambal sila. I'm so sorry, Judy Ann. Bata pa tayo noon at hindi ko pa kayang panindigan ng nangyari. Gusto kong bumawi sa'yo at gusto kong alagaan mo sila. Pero hindi bilang nanay nila. Okay lang, Angelo. Ang importante maalagaan ko sila at makasama. Naiintindihan ko naman na komplikado ang sitwasyon. Salamat. Huwag kang mag-alala. Darating din ang araw na sasabihin ko sa kanila na ikaw ang tunay nilang ina. Nang makita kita sa mall, gusto kong sabihin sa'yo na sila ang mga anak natin. Pero biglang dumating si Miguel. Salamat din dahil naisip mo na paalagaan sila sa akin. Pangako ko na kahit habang buhay nila akong kilalanin bilang yaya lang, hindi ako magrereklamo. Hindi ko kayo guguluhin ng asawa mo. Basta kahit bayad na ako sa utang sa'yo ni Miguel, hayaan mo lang ako na manatili sa tabi ng kambal. Wala pa akong asawa, Judy Ann. Ang mga bata ang focus ko. Biglang sabi ni Angelo. Sorry, akala ko kasi may asawa ka na. Pero salamat dahil inalagaan mo silang mabuti. Alam ko naman na hindi mo sila pinababayaan. Kaya hindi na rin ako nagtangkang balikan sila sa luma niyong mansyon. Mas mapapabuti ang buhay nila. Alam na alam ko yun. Teka, nag-aaral na ba sila? Tanong niya upang maiwasan niyang magtanong ng tungkol sa love life ni Angelo. Wala pa itong asawa pero tiyak siya na may girlfriend ito. Oo, next month may pasok na ulit sila. Bukas ko ituturo ang mga kailangan mong gawin para sa mga bata. Sige na, magpahinga ka na. Nakahanda ng guest room for you. Guest room? Hindi ba dapat sa maid's quarter ako tutuloy? No, you're my guest. And I'm just asking you a favor to take care of our kids. You're not their yaya as far as I know. You're here for them as their mother. But it's just between us. For the kids, yes, you're their yaya. Pero pansamantala lang yun. Hindi naging madali kay Juday ang maging yaya ng kanyang mga anak.
Lalo na sa batang si Aiken dahil kakaiba ang ugali nito na tila naman nasa side ng magulang ng ama ang ugali. Madalas itong magwala at sobrang makulit. Si Angelo lang ang natatanging nakakapagpakalma dito. Kabaligtaran naman sa batang babae na si Chloe ang ugali ni Aiken. Sobrang sweet ni Chloe at mabilis makaintindi. Gayunpaman ay kakayanin niya ang lahat para sa mga anak. Pasasaan ba at makukuha din niya ang loob ni Aiken? Andyan ba si Angelo? Tinatawagan ko siya, hindi niya sinasagot. Boses ng isang matangkad na babae na basta na lang sumulpot sa garden ng araw na iyon habang nagliligpit si Judy Ann ng mga kalat ng mga bata. Nasa office po siguro. Sino po ba kayo? Siguro? Ba't hindi ka sigurado? Di ba matsyatsa ka rito? Kaya dapat alam mo kung nasan siya. Maarte at inis na tanong nito. Bigla namang umakyat ang dugo ni Juday sa ulo. Kung sino ka man, hindi ako asawa ng hinahanap mo. Bakit hindi mo hanapin kung nasan siya? Huwag mo sa akin itanong dahil hindi ako tanungan ng mawawalang kalabaw. Sabi mo nga muchacha lang ako dito, di ba? Iritang sagot niya. Abat, masyadong matalas ang dila mo ah. Akala mo kung sino kong amo rito? Akmang sasampalin sana nito si Judy Ann nang magsalita mula sa likuran si Angelo. Amber, stop! Galit na sigaw ni Angelo. Limangan si Amber sa kinaroroonan ni Angelo at mula sa mabalasik na muka ay naging maamo ito nang makita nito si Angelo. Angelo, hon, why didn't you call me? Kanina pa akong tumatawag sa'yo. Tila napakabait na salubong nito at yumakap pa sa lalaki. Napaismid si Judy Ann sa eksena sa kanyang harapan. Mabilis niyang tinalikuran ng mga ito. Hey, you! Tawag ni Amber sa kanya nang makita siya nitong paalis. Nilingon niya ito. Bakit? Iritang tanong niya rito. Nauuhaw ako. Can you bring me some juice here? Utos nito na lalong ikinairita ni Judy Ann. Naiinis siya rito kaya hindi niya pinansin. Utusan ba naman siya? Hindi naman siya maid sa bahay ni Angelo. Ang lalaki na mismo ang naglinaw nun. Hey, bingi ka ba? Angelo, ano ba naman tong maid mo? Hindi mo utusan? Inis na baling nito sa binata. Amber, she's not maid here. Maraming maid dito, sila na lang ang utusan mo. Teka nga, ba't ka ba nandito? Tinatanong pa ba yun? Syempre namimiss kita. Kumapit pa ito sa leeg ng lalaki. Matagal na tayong wala, di ba? Ayokong pumupunta ka dito. Sa katigilan mo na ako, pwede ba? Paalala ni Angelo habang tinatanggal ang mga kamay nito na nakapulupot dito. Buti nga sa'yo. Sa isip ni Juday nang makitang pinapaalis ni Angelo si Amber. Nang makaalis ito ay lumapit sa kanya si Angelo. Pasensya ka na, Juday. Sadyang ganun lang talaga si Amber. Paumanhin nito. Mga ganoong babae ba ang gusto ng mama mo para sa'yo? Tanong niya rito na tila ng uuyam. Gustong gusto siya ni mama for me. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko siya magustuhan. Nung kami pa, nakita ko siyang sinaktan niya si Aiken dahil sa sobrang kulit ng bata. At yun ang pinakaayaw ko. Ang saktan ng anak ko. Kaya nakipag-iwalay ako sa kanya. Thank you sa pagiging ama at ina sa mga anak natin. Alam ko kahit wala ako, naging mabuti ka para sa kanila. Sana lang makatagpo ka ng babaeng mamahalin din ng mga bata at ituturing na parang tunay na anak. Wika niya na ikinatahimik ni Angelo. Tumikim ito bago nagpaalam na kay Judy Ann. Panhik na ako sa kwarto. Paalam nito na naiwan siyang nakatunganga. Sa totoo lang, simula nang makita niyang muli ang lalaki ay muli siyang umasa na babalikan siya nito. Hindi lang dahil may anak sila, kundi dahil kahit kailan ay hindi nakakalimot ang puso niya. Pero alam niyang imposible na yung mangyari dahil hindi na katulad ng dati si Angelo. Mas matured na ito ngayon. Sino ba naman ang gustong makapangasawa ng katulad niya? Ulilang lubos, walang maayos na pamilya, at isa lang hamak na high school graduate. Mas bagay si Angelo sa ka-level nito ang buhay at pinag-aralan. Matagumpay na negosyante ang binata at mataas ang pinag-aralan.
Ayaw niyang umasa na maibabalik pa niya ang pagtingin nito noon dahil sobrang sakit masaktan. "Hi, Tita Juday. Why are you crying?" Napalingon siya sa anak na babae bago mabilis na pinahid ang mga luha. "Wala, Chloe. Ano kasi, napuwing ako. Hindi ako umiiyak. Kinusot ko ang mga mata ko." "Teka, bakit narito ka sa garden? Akala ko ba magdodrawing ka sa room mo?" Wika niya rito na ipinagpatuloy ang pagligpit ng mga nagkalat na laruan. Nakita naman niyang dinampot din nito ang iba pang nakakalat na laruan at iniligpit, saka itong umiti sa kanya. Napangiti siya. "Pwede ba kitang yakapin, Chloe?" "Yes po, tita. Siguro po namimiss niyo ng anak niyo, no?" "Oo." Maikling tugon niya at mahigpit itong niyakap. "Pwede niyo po akong itreat muna na anak niyo habang narito kayo, para po hindi niyo mamiss ang baby niyo." Lalo nang gustong pumalahaw sa iyak ni Juday sa sinabi ng bata. Pero mas pinili niyang pigilin ang matinding emosyon na nararamdaman dahil baka magtaka ang bata. Pagkatapos ng 2 linggo, kahit papaano ay nakapag-adjust na si Judy Ann. Kasalukuyan siyang nasa laundry at naglalaban ng ilan niyang maruruming damit nang dumating si Angelo. "Kamusta ang mga bata?" Tanong nito sa kanya. Gabi na yon at kadarating lang nito mula sa trabaho. Tumayo siya at pinunasan ang mga kamay sa suot na damit bago sumagot. "Natutulog na sila. Hindi ka na nahintay. Napagod sa paglalaro." "Huwag mong hayaang matuyuan ng pawis sa mga bata dahil medyo mahina ang baga nila. Nung pinanganak kasi sila ay may pneumonia sila, sabi ni Mama. Kaya hindi ko sila hinahayaan na mapagod." Paalala nito. "Oo." Maigsi niyang sagot. Nalulungkot siya dahil tinanggalan siya ng karapatan sa mga anak niya. Napakarami niyang hindi alam sa mga bata. Mabuti na lang at binigyan siya ni Angelo ng pagkakataon na makasama ang kambal. Magsasalita pa sana si Angelo nang biglang tumunog ang cellphone ni Judy Ann. Nakita niyang si Miguel ang caller. Ano na naman kayang kailangan nito? Nakakunot ang noo na sabi ni Juday sa isip. "Oh, bakit hindi mo sagutin?" Untag ni Angelo sa kanya. Si Miguel lang naman. Hayaan mo na. Mabubwisit lang to sigurado." "Matagal na ba kayo ni Miguel?" "Siya ang naging kanlungan ko noong mga panahon na itinapon ako na parang basura ng mama mo." Sagot niya bago muling isinilid sa bulsa ang cellphone. "Mahal mo ba siya?" Hindi alam ni Angelo kung bakit yun ang lumabas sa bibig nito na itanong kay Judy Ann. Siguro dahil na rin sa kuryosidad. "Ewan ko. Siguro." Walang ganang sagot niya. "Sinasaktan ka ba niya?" Hindi, mabait naman siya." "Bakit mo naman naitanong yan?" Pagsisinungaling niya. "Huwag ka nang makaila, Juday. Alam kong sinasaktan ka niya nung nakita tayo sa mall. Nakita ko ang mga pasa mo sa braso. Bakit nga nagtitiis sa kanya?" Tanong nitong napapaawa sa dating nobya. "Wala akong ibang pupuntahan. Siya lang. Binangon niya ako mula sa pagkakalugmok. Kung hindi dahil sa kanya, baka nabalo na ako nun sa lansangan. Kaya kahit ganun siya, malaki ang utang na loob ko sa kanya." Sagot niya na hindi na naman maitago ang hinanakit sa mga pinagdadaanan. Muling nagring ang cellphone niya. Naiinis siya kaya sinagot na niya ito. Si Angelo naman ay nakaabang pa rin sa may pinto ng laundry room. "Hello, Miguel. Bakit ba? Ano bang kailangan mo? Binenta mo na ako, di ba? Ano pa bang gusto mo? Please lang, wag mo na akong tatawagan." Sigaw niya kahit nakatingin pa si Angelo. "Wow, siguro naliligo ka na sa pera dyan, no? Kaya napakataray mo na. Ambunan mo naman ako. Kailangan ko ng pera, be." Malambing na wika nito sa kabilang linya. "Wala akong pera." Sabay tuluyan niyang ini-off ang cellphone. "Nanghihingi ng pera sa'yo si Miguel?" Bigla ay tanong ni Angelo nang maisilid niya sa bulsa ang cellphone. "Kanina lang humihingi rin siya ng pera sa akin sa opisina. Karagdagang bayad daw para sa pagkuha ko sa'yo." Dugtong pa nito. "Ano?
Ang kapal ng mukha ng lalaking yun. Sana hindi mo siya binigyan. Hindi ko talaga binigyan. Nainis ako kaya tinanggal ko siya sa trabaho kanina lang. Tingin ko ay may bisyo siya dahil lagi siyang wala sa sarili kapag nasa trabaho. Sagot nito habang naglalakad palabas sa laundry area. Nakasunod naman dito si Juday. Pasensya ka na, Angelo. Huwag kang mag-alala, nagkakausapin ko siya. Sandaling huminto si Angelo sa paglalakad at tila nag-iisip bago lumingon sa kanya. Makikipagkita ka pa sa kanya? Tanong nito. Oo, baka, o kaya tatawagan ko na lang. Aniya. Ayoko makikipagkita ka pa sa kanya, Judy Ann. Dito ka lang sa bahay. Ayokong lumalabas ka. Kung may gusto kang bilhin, utusan mo lang ang isa sa mga maid dito. O kaya naman tawagan mo ako para masamahan kita. Gate nito. At kumuha ng 5,000 sa wallet at iniabot sa kanya. Napakorop siya sa ginawa nito at napatitig sa perang iniaabot sa kanya. Wala naman akong gustong bilhin, Angelo. Huwag na. Tanggi niya. Kailangan mo yan. Huwag kang mag-alala, barya lang yan. Galante ako sa mga nag-aalaga sa anak ko at hindi yan sahod. Baka lang may gusto kang bilhin para sa sarili mo. Angelo, hindi ako nagpapabayad. Sapat na sa akin ang maalagaan ng mga anak ko. Isa pa, narito ako para pambayad utang ni Miguel sa'yo. Nakaramdam siya ng habag sa sarili. Ganito na lang ba talaga ang papel niya sa mga anak niya? Kahit papaano, ay gusto rin niya na makilala siya ng mga ito bilang ina. Tanggapin mo na to. Kapag tumagal ka dito, mangangailangan ka ng pera. Hindi naman pwede nag-aalaga ka ng walang sahod, di ba? At huwag mo nang alalahanin ang utang ni Miguel. Labas ka ron. Here, take it and use this money for yourself. Pamimilit pa rin ito. Hindi siya umimik. Kinuha nito ang kamay niya at inilagay ang malutong na 5,000 roon. Saka ito tumalikod at nagtungo na sa silid nito. Kinaumagahan ay maagang nagising si Judy Ann upang ipaghanda ng breakfast ng kambal. When will you leave our house? Yaya Donna is the only yaya that I want. I don't like you. Boses na kanyang ikinalingon habang inaasikaso ang pagkain ng kambal. Sorry, Aiken. Matatagalan pa si Yaya Donna mo na makabalik eh. Sa ngayon ako munang mag-aalaga sa inyo. Mahinahon niyang sagot na tila naiiyak. Masakit pala marinig mula sa sariling anak ang ganitong mga salita. No, I don't like you. Umalis ka na dito. Sigaw nito at pinagtatapon sa kanya ang mga laruan na hawak nito. Tumama ang isa sa noo niya at dumugo yun. I can't stop. Daddy will be angry. Look, Tita Juday's forehead is bleeding. Lagot ka kay Daddy. Pigil ni Chloe sa kapatid na Pilyo. Umalis ka na dito. Umalis ka na dito. I don't like you. Sigaw pa rin ni Aiken habang tumatakbo paakyat sa silid ng mga ito. Tita Juday, pasensya ka na po. Ganun po talaga si Aiken kaya nga nasaktan siya ni Tita Amber noon dahil hinampas niya ng mga laruan. Mabuti po hindi niyo pinatulan si Aiken. Pero mabait po yun at malambing. Mas mabait nga lang po ako kaysa sa kanya. Paumanhin nitong nakangiti. Okay lang, Chloe. Walang kaso sa akin yun. May mga anak din kasi ako kaya naiintindihan ko. Nagbabadya na namang pumatak ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa sugat sa kanyang noo, kundi dahil sa sakit na nararamdaman sa turing sa kanya ni Aiken. Kung alam lang sana nito na siya ang ina nito, baka hindi ganoon ang maging trato nito sa kanya. Nasan po ang mga anak niyo, tita? Nasa malayo kasi silang probinsya. Pagdadahilan niya. Kambal din po ba sila? Oo, kambal din sila at katulad niyo din na bibo. Kasama po ba nila ang daddy nila? Napangiti siya. Mauubusan yata siya ng isasagot sa napakabibong batang ito. Umakyat ka na sa taas, maglaro na lang kayo ni Aiken at ihahanda kong almusal niyo. Saka wag mong intindihin tong noo ko. Gasgas lang to saka hindi naman masakit. Nakangiting sagot na lang niya sa anak. Mabilis naman itong tumalima. Tumingin muna siya sa salamin at nakita niyang may bukol siya sa noo. Ayos lang, bata eh.
Kailangang intindihin. Nakangiti niyang wika bago muling itinuloy ang ginagawa kanina. Pagkatapos pakainin ang mga bata, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Miguel. Ayon dito ay kapag hindi siya nagbigay ng pera, ay sapilitan siya nitong babawiin. Kaya minabuti niyang tawagan ito. Miguel, pwede ba? Tigilan mo na ako. Sumusobra ka na. Relax. Manghihingi lang naman ako ng pera eh. Hindi man niya ito nakikita, pero ramdam niyang nakangisi ito na parang demonyo. Wala kang mapapala sa akin. Isa pa, sa laki ng utang mo kay Sir Angelo, paano mo ka mababawi? Anong gusto mo? Ipakulong ka niya dahil hindi ka tumpad sa usapan niyo? Inis na sagot niya at agad na pinatay ang cellphone. Samantala, ng gabing yon ay dumiretso sa bar si Angelo kasama ang kaibigan at kasosyo sa negosyo na si Marco. Wait bro, ang ibig mo sabihin nasa bahay mo ang nanay ng mga anak mo? Hindi makapaniwalang tanong nito. Oo, ewan ko ba, parang wala lang ako sa kanya. Pero nang muli ko siyang nakita parang bumalik ang dati kong nararamdaman para sa kanya. Pag-amin niya sa kaibigan. Oo, bakit hindi mo aminin? Sabihin mo sa kanya ang totoo. Natatakot ako, Marco. Malaki ang kasalanan ng pamilya ko sa kanya, lalo na si Mama. Baka nga hanggang ngayon, galit pa rin siya sa akin. Sabay diretso niyang nilagok ang whiskey. Bro, alam mo, may anak kayo. Kailangan ng ina ng mga anak niyo. Kaya dapat lang nagumuha ka ng paraan na mabuo kayo. Teka, single pa ba siya? Sulsol nito at muling nagsasali ng alak sa baso ni Angelo. Paano ko gagawin yun kung may iba nang nagmamay-ari sa puso niya? Yung dati kong janitor sa opisina. Halata ang pait sa mukha ni Angelo habang nagsasalita. Hindi man lang ito tumitingin sa kausap. Tuloy-tuloy lang ang lagok ng alak. Si Marco naman ay tuloy-tuloy lang din ang sali ng whiskey sa baso niya. Kasal na ba? Hindi pa raw. Yun naman pala eh. Asawa nga naaagaw. Yun pa kayang jowa pa lang ang hindi. Saka sure ka ba na mahal niya talaga ang janitor mo na yun? Nakita ko yun ah. Laging wala sa sarili. Mukhang nag-a-addict pa ata. Tumatawang komento nito. Sunod-sunod na pag-inom ng alak ang isinagot niya sa kaibigan bago tinitigan ng hawak ng kopita habang tila nag-iisip. Ipaglaban mo kung anong nararamdaman mo, Angelo. Ang mga anak niyo ay bunga ng pagmamahalan niyo at hindi bunga ng pagkakamali. Kaya kausapin mo siya. Sabihin mo kung anong nararamdaman mo. Bigyan mo ng maayos na pamilya ang mga anak mo. Kailangan nila ng ina. Bahala na, bro. Sa ngayon, kami palang dalawa ni Judy ang nakakaalam ng totoo. Wala pa akong lakas ng loob na sabihin sa mga bata ang lahat. Ayoko kasi silang masaktan. Ayokong kapag nalaman nila na mami nila si Judy Ann, aalis din siya dahil may iba siyang mahalan na dapat uwian. Kaya nga binili ko siya kay Miguel para makasiguro ako na kahit sandali lang, manatili siya sa tabi ng mga bata. What do you mean, binili? Bininta siya ni Miguel sa akin kapalit ng 100,000. Tama ka. Sa tingin ko rin nagbibisyo siya kaya nagawa niyang ibenta si Judy Ann sa akin. Sinasaktan niya din si Judy Ann. Kaya mas natuwa ako nang pumayag siya na gawing bayad si Judy Ann sa utang niya. Sa bahay, mas safe siya, kaysa sa poder ng Miguel na yon. Tinapik lang naman ni Marco ang balikat niya bilang pahiwatig ng suporta nito sa mga ginagawa niya para kay Judy Ann. Alauna ng madaling araw nang makauwi siya sa bahay. Tumingin siya sa kwarto ni Juday at hindi niya mapigilan ang sariling puntahan ito. Gusto lang naman niya itong silipin at i-check. Himbing sa pagtulog si Juday nang makita niya. Hindi nito nailak ang pinto, kaya madali siyang nakapasok. Dahan-dahan siyang lumapit dito at umupo sa kama. Gusto niyang mahawakan ang mukha nito at damahin niyon na gaya ng dati. Habang nakamasid sa babae ay nagtalo ang kanyang isip sa gustong mangyari ng kanyang puso. Kaya naman bago pa siya mawala sa sarili, ay mabilis na siyang tumayo upang lisanin ang silid nito at nilak ngayon bago umalis. Kinabukasan paglabas ni Juday ng silid ay naabutan niyang nasa salas na si Angelo, umiinom ng kape.
Nakita pa niyang may kausap ito sa cellphone, na agad naman itong ibinaba nang makita siya. Saka ito biglang tumayo at kinuha ang attache case bago nagmamadaling lumabas. Pagkatapos magkape ay pumanik muli si Judy Ann sa second floor ng bahay upang silipin ang kambal. Mahimbing pang natutulog ang mga bata sa magkahiwalay na kama. Nauna niyang nilapitan si Chloe at hinalikan ito sa pisngi. Sa kanya nilapitan si Aiken. Nang hawakan niya ito ay naramdaman agad niya na mainit ito. Agad na umahon ng pag-aalala sa dibdib niya. Aiken, anak. Hindi niya mapigilang sabihin. Daddy, Daddy. Tawag nito sa ama habang nakapikit. Malamang ay masama talaga ang pakiramdam, hindi lamang nagsasabi kagabi. Nataranta si Juday. Mabilis niyang kinuha ang thermometer. 38.9 ang temperatura nito. Agad niyang kinuha ang cellphone para tawagan si Angelo. Hello, Angelo. Bungad niya sa kabilang linya. Juday, bakit? Nasa meeting ako ngayon. Mamaya ka na lang tumawag. Angelo, may lagnat si Aiken. Mabilis niyang sagot nang akamang puputulin nito ang tawag niya. Natahimik sandali sa kabilang linya bago ito nagsalita. Ha? Bakit nilagnat si Aiken? Sandali, uuwi ako. Pagkatapos nila mag-usap ay patakbong lumabas si Angelo ng meeting room at nagmamadaling nagmaneho pa uwi ng bahay. Aiken, uminom ka na ng gamot para mawala ng lagnat mo. Alo naman ni Judy Ann sa bata matapos kausapin si Angelo kanina sa telepono. No, I want Daddy. Giit ng bata. Namumula ang pisngi nito at labi dahil sa init ng katawan. Maya-maya naman ay dumating na rin si Angelo. Judy Ann, anong nangyari? Bakit nilagnat si Aiken? Akala ko ba inaalagaan mo siya ng maayos? Tarantang tanong ni Angelo sa kanya habang sinasapo ang noo ni Aiken. Natameme si Juday. Walang mahagilap na sagot. Ano bang isasagot niya? Inaalagaan naman niya ng mabuti ang kambal. Kaya maging siya ay nagtataka kung bakit nilagnat ang anak niya. Binuhat ni Angelo si Aiken at mabilis na dinala sa kotse. Dadali nila sa ospital ang bata. Pagkarating sa ospital ay agad namang inasikaso si Aiken dahil pag-aari ni Angelo ang ospital na yon. Pamana ng magulang nito yon. Pero hindi si Angelo ang nagmamanage nito, ang mga kasosyo nito sa negosyo. Wala kayong dapat ipag-alala sa bata, Mommy at Daddy. Normal na lagnat lang ang sakit ni Aiken. May sipon kasi siya. Marahil na sobrahan sa pagkain ng malalamig at matatamis. Maya-maya ay mawawala na rin yan pagkatalab ng gamot sa kanya. Anunsyo ng doktor kay Angelo at Juday. Napagkamalan pa silang mag-asawa. Nakahinga ng maluwag si Juday, ngunit hindi si Angelo. Nang makaalis ang doktor ay agad siya nitong kinumpronta. Bakit kung ano-anong pinapakain mo sa mga bata, Juday? Sinabi ko naman sa'yo na sensitive sila, hindi ba? Hindi rin sila pwedeng masobrahan ng matatamis at malalamig na pagkain. Hindi ko naman sila pinapabayaan, Angelo. Pumuslit kasi si Aiken kahapon. Nang makita namin ni Manang Mona, nilalantakan na niya ang ice cream na kinuha niya sa ref. Nakarami na siya nang makita namin. Hindi namin siya mapigilan. Ayaw magpaawat dahil nagwawala sa tuwing tatangkain namin kunin sa kanya yung ice cream. Kung hindi pa siya pinagalitan ni Chloe, hindi siya titigil. Sasabihin ko sana sa'yo kanina, kaso bigla ka namang umalis. Paliwanag niya dito. Dapat hindi mo pa rin siya hinayaan. Nasabi na lang ni Angelo. Napayuko na lang si Judy Ann. Hindi na siya umimik dahil kasalanan naman niya talaga kasi hinayaan niya ang bata sa gusto nito. Kinahaponan ay inilabas rin agad si Aiken sa ospital. Binantayan ito ni Judy Ann. Magdamag siyang hindi natulog upang mapainom ito ng gamot sa tamang oras. Nakasanayan na niyang basahan ng libro si Aiken at Chloe bago matulog. Nang makatulog ang dalawa ay saka lamang siya iginupo ng antok. Nakatulog siya sa tabi ng mga ito. At yun ang tagpong nabungaran ni Angelo. Marahan niyang hinawi ang bangs ni Juday na nakaharang sa mukha nito. Napansin niya ang buko nito sa noo, kaya napabuntong hininga siya. Sinabi sa kanya ni Chloe ang ginawa ni Aiken kay Juday. Nakaramdam tuloy siya ng awa dito. Balak na niyang ipagtapat sa mga anak ni Juday ang totoong ina ng mga ito. Bahala na kung pipiliin ni Judy Ann na iwan sila at sumama ulit ito kay Miguel. Basta ang mahalaga ay makilala na ito ng kambal bilang ina. Napabalikwas si Juday nang magising. Nakalimutan niyang nakatulog nga pala siya sa tabi ng kambal.
Tita Juday? Palabas na siya ng silid ng kambal nang tawagan siya ni Aiken. Kaya napalingon siya dito. Aiken, ang aga mo naman nagising. Bababa muna ako ha. Ihahanda ko ang breakfast niyo para makainom ka na ng gamot. Sige po. Pero pwede po bang basahan mo ulit kami ng book bago kami matulog mamaya? Nakangiting tanong nito. Oo naman. Sige mamaya. Aniya nang umiti dito sa kabila ng pagkagulat niya sa ginawi nito. Nagtataka siya kung bakit bigla itong umamo sa kanya. Epekto ba yun ng pagkakasakit nito? Dito ka na rin matulog, tita. Pwede po ba? Pwede naman. Basta okay lang sa tatay niyo. Bakit naman hindi? Walang problema. Total may karapatan ka namang makasama sila. Biglang sabad ni Angelo na nasa kanyang likuran. Hindi niya namalayan na pumasok ito ng silid. At sa pagkakaalam niya ay maaga ito palaging pumapasok sa opisina. Pero baka absent ito ngayon dahil may sakit si Aiken. Salamat, Angelo. Aniya. Walang kaso yun. Pero sa tingin ko ay oras na para malaman nilang totoo, Juday. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong niya sa lalaki. Oras na para malaman nila ang totoo na ikaw ang... Hindi na ituloy ni Angelo ang sasabihin nang may nagsalita sa likuran. Wow! Ang aga-aga may nagdadrama rito. At anong gusto mong malaman ng mga bata, Angelo? Na ang babae yan ang ipapalit mo sa akin, ha? Oh my God! Sayayang yan talaga, Angelo. Sure ka? Nakataas ang kilay sa panlalait ng bagong dating na si Amber. Nakapanik ito nang walang pahintulot. Ang kambal naman ay nakikinig lang sa kanila. Anong ginagawa mo dito, Amber? Di ba sinabi ko na sa'yong ayaw ka nang pumunta ka pa rito? Inis na tanong ni Angelo dito. Binibisita ka, of course. Hindi mo ba ako namimiss? Bale walang sagot nito, saka naglakad pa at lumapit ng husto kay Angelo. Amber, pwede ba umalis ka na? Wala akong nararamdaman sa'yo. Hindi kita mahal, kaya tigilan mo na ako. Patay na si Mama at Papa. Kaya wala ka ng karapatan pa na magpakita sa amin. Sinamama lang naman ang rason kaya kita pinapakisamahan noon. Bumaba naman sa kama ang kambal at yumapos kay Angelo. What happened, Dad? Nagtatakang tanong ni Chloe. Why is the evil girl here, Daddy? I don't want to see her. Please tell her to leave. Nahihintakutan namang tanong ni Aiken habang sobrang nakakapit sa ama. Ipagpapalit ako ng daddy niyo sa yaya niyong hampas lupa. Walang habas na sabi ni Amber sa kambal. Tumigil ka na, Amber. Umalis ka na at huwag ka mag-iskandalo rito. Sigaw ni Angelo rito. At ipinagtatanggol mo pang malanding yaya na yan. Nanlilisik ang mga mata nitong sagot. Ayaw talagang tumigil. Tiningnan ni Angelo ng masama si Amber. Hindi yaya ng mga anak ko si Judy Ann. Dahil siya ang ina ng mga anak ko. Naiintindihan mo? Galit na talagang siwalat ni Angelo dito. Ngayong alam mo na, can you please leave us? At wag ka nang babalik pa. Taboy pa nito dito. Napanganga si Amber sa narinig. Hindi nito malaman kung tatawa ba ito o ano. Ayaw nitong paniwalaan si Angelo. Oh wow. Ano to? The surrogate? Crazy people. Magsama-sama kayo. Mabilis itong tumalikod at inirapan pa si Judy Ann. Lumuluhang tumingin si Juday kay Angelo. Thank you, Angelo. Anya. Is that true, Dad? Tita Juday is our mom? Naiiyak ng tanong ni Chloe sa ama. Yes, Chloe, anak. Si Tita Judy ang mami niyo ni Aiken. Sagot nito. Lumuhod ito at hinila palapit ang kambal. I'm sorry mga anak kung hindi ko kaagad sinabi sa inyo na mami niyo si Tita Juday. Gusto ko kasing ihanda muna ang lahat. Gusto kong kilalanin niyo muna ang isa't isa. Patawad sa inyo Mahal na mahal kayo ni Daddy kaya naglihim muna si Daddy. Hinalikan nito sa noo ang kambal at niyakap ng mahigpit. It's okay, Daddy. I like her na po. At ngayon love ko na po siya dahil siya ang mami namin. Wika naman ni Aiken. Sinagundahan din ni Chloe ang sinabi ng kakambal. Napangiti si Juday sa sinabi ng mga anak. Agad ang mga itong yumakap sa kanya na ginantihan din niya ng mahigpit na yakap. Iyak tawa si Juday habang niyayakap ang mga anak.
Hindi siya makapaniwala na darating pa ang araw na ito. Akala niya ay wala ng pag-asa na kilalanin siya ng mga bata bilang ina. "Come on, Daddy! Hug niyo din po si Mami Judy Ann." Malambing na utos ni Chloe sa ama. Nagkatawanan si Judy Ann at Angelo nang nakisali at yumakap din si Angelo sa mga ito. Paano pala nakakapasok si Amber dito? Para siyang kabuti na basta-basta na lang sumusulpot. Takang tanong niya kay Angelo nang kumakain na ng breakfast ang mga bata. May susi siya ng bahay noon pa man. Nasanay kasi yun dito. Minsan nga pagdating ko nakahiga na siya sa kama ko noon. Ganon? Aniya na nakanguso. Natawa naman si Angelo. Oh, ano yan? Huwag kang mag-alala, hindi ko pinapansin yun. Saka ako mausap na ako nang magpapalit ng mga lock ng door sa buong bahay. Wika nito na nakangiti. Selos ka, no? Tudiyo pa nito kay Judy Ann. At bakit naman ako magsiselos? Kunwari ay nakasimangot niyang sabi. Tara na nga rin kumain ng breakfast, gutom na ako. Iwas niya dahil baka mahalata ng lalaking nagsiselos nga siya. Sinabayan na nilang kumain ng mga bata. Mula nga pala ngayon, ipaubayan mo na sa mga kasambahay ang mga gawain dito sa bahay ha. Samahan mo ang mga anak mo dito. It's your time para magpakananay sa kanila. Wika sa kanya ni Angelo nang nasa may salas na sila matapos ang breakfast. Ngumiti siya kay Angelo. Salamat Angelo ha. Hinayaan mong makilala ako ng mga anak natin. May karapatan ka sa kanila. Matagal na nilang tinatanong sa akin kung sino ang kanilang mommy. Pero hindi ko naman masabi ang totoo. Wika ni Angelo. Lumapit naman dito si Aiken at umupo rin sa sofa. Mommy, upo ka din po dito sa tabi ni Daddy. Wika naman ni Chloe na hinihila siya palapit. Nako anak, wait lang. Babalik ako. Kunin ko lang muna ang gamot ni Aiken. Katwiran niya bago tumalikod. Habang dumadaan ng mga araw, mas lalong napapalapit si Judy Ann sa kambal. Maging si Angelo ay parang napupunan niya na nagiging sweet at concerned palagi sa kanya. Nagaya noong mga teenager pa lang sila at patagong nagliligawan. Yung mga titig at ngiti nito sa kanya, parang nung bagong pasok pa lang siya bilang kasambahay sa mansyon ng mga Madrid. Masaya na si Judy Ann sa piling ng mag-aama niya, ni hindi na nga sumasagi sa isip niya si Miguel. Nakalimutan na niya ito ng tuluyan. Miss Juday, may naghahanap po sa inyo sa labas. Hindi ko pinapasok dahil mukhang lasing. Inform ng isang kasambahay. Tumingin siya rito bago binaba ang basong hawak. Sige, salamat. Sandali lang at lalabasin ko lang kung sino siya. May kutob na siya kung sino to. Nang makalabas nga ay totoo ang hinala niya na si Miguel ang naroon. Hoy Juday, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko ha? Barya-barya lang naman ang hinihingi ko sa'yo ah. Bakit hindi mo maibigay? Sigaw nito sa kanya sa labas ng gate. Baliw ka ba? Akala ko ba pinagkakitaan mo na ako? Hindi pa ba sapat ang kinita mo sa akin noon? Kaya ngayon ay gusto mo akong kikilan? Ang kapal din naman ng mukha mo, Miguel. Wala na akong utang ng loob sa'yo. Kaya pwede ba, tigilan mo na ako? Nanggigigil na sigaw niya rito. Wala siyang pakialam kahit pa may makarinig sa kanila ng mga tao sa loob ng mansyon. Inalog-alog naman ni Miguel ang gate para gumawa ng ingay at magpapansin sa kanya. Sumama ka sa akin pa uwi at ibabalik na kita sa bahay kung saan ka nararapat. Para ano? Para ibenta mo ulit ako at alilain mo? No way, Miguel. Umuwi ka na dahil okay na ako rito. At wag na wag ka nang babalik pa. Tatalikod na sana siya nang muling magsalita si Miguel. Bakit? Dahil ba natikman mo na ang karangyaan? Kaya ayaw mo nang umalis dyan? Balak mo nang sungkitin si boss, no? Malandi ka naman talaga. Malademonyo pa itong humisi. Iba ka rin, Juday. Kunwari ka pa, mukhang pera ka rin naman na gaya ko. Pangaasar pa nito. Huwag mo kong itulad sa'yo dahil hindi mo ko katulad. Hayop ka. O baka naman napapaligaya ka na sa kama ni Sir Angelo kaya ayaw mo nang umalis dyan, ha? Muli itong humisi. Agad namang nakaisip ng ibabatong ganti dito si Judy Ann. At least si Angelo may silbi. Eh ikaw, kumusta ka naman? Ni hindi mo kayang patayuin niyang sayo. Kaya umalis ka na, wala akong perang ibibigay sayo. Matuto ka magbanat ng buto.
Mabilis niyang tinalikuran si Miguel at hindi pinansin ang pagwawala nito sa labas ng gate. Katulad ng kagustuhan ng mga bata, binabasahan ni Judy Ann palagi ang mga ito ng bedtime story gaya ngayon. Parang bonding na rin nilang mag-iina to bago matulog. Nang makitang tulog na ang kambal ay hinalikan niya muna sa noo ang mga anak bago tuluyang umalis sa silid. Hindi niya alam kung nakauwi na ba si Angelo. Hindi ito dumaan sa silid ng mga anak na nakasanayan na nitong gawin. Kampante siyang nahiga sa kanyang higaan. Mag-aalas 11 na ng gabi, kaya kaagad siyang nakatulog. Hindi na niya nailak ang pinto ng kanyang silid na palagi niyang nakakalimutan. Napabalikwas si Juday nang may kamay na humawak sa kanyang pisngi. Pagmulat niya ay nag-init bigla ang kanyang pisngi. Titig na titig ito sa kanya. "Angelo, anong ginagawa mo dito?" Takang tanong niya dito. "Nakalimutan mo na namang ilak ang kwarto mo." Imbes ay sagot nito. Naamoy niya ang alak sa hininga nito, kaya alam niyang nakainom ito. Napalingon siya sa pinto. Nakasarado yon. "Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Juday. Napakaganda mo pa rin." Sambit nito at umupo sa tabi niya. Napalunok si Judy Ann nang inilapit nito ang muka sa kanya at mabilis na tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Hindi nakagalaw si Juday sa ginawa ni Angelo. Hindi niya namalayan ang pagsang-ayon niya at pagtugon sa mga halik nito. Kusang kumilos ang mga kamay niya at yumakap rito hanggang sa tuluyan siyang inihiga ni Angelo sa kama at tuluyang nagpaangkin dito. Nagising si Judy Ann na wala na sa tabi niya si Angelo. Nakaramdam siya ng hiya rito. Napakarupok niya. Ang bilis niyang napapayag nito na may mangyari sa kanila. Pero anong magagawa niya? Mahal pa rin niya ang lalaki at hindi nagbago yon kailanman. "Hi, Mommy!" Napatigil sa paghakbang pababa si Juday sa boses na yun ni Chloe. "Hi, anak. Good morning. Si Aiken ba tulog pa?" Tanong niya dito matapos halikan sa pisngi at alalayan pababa ng hagdan. "Opo, ginigising ko na po eh, pero ayaw niyang bumangon kasi first day of school namin ngayon." "Ay, oo nga pala no. Di bale, ako nagigising sa kanya mamaya." Natatarantang wika niya. Pero kagabi pa naman ay inayos na niya ang mga susuotin ng mga ito at gagamitin sa school. Kailangang ihatid sundo niya ang mga ito sa pinapasukang private school. Matapos maihatid sa eskwela ang mga anak, ay nakatanggap siya ng message mula kay Angelo. May pinapakuha ito sa kwarto nito na nakapatong daw sa kama nito. Mabilis siyang umakyat sa silid nito. Nang buksan niya ang pinto ay maraming petals ang nagkalat sa loob, kaya napangiti siya at kinilig. Siyempre alam niyang para sa kanya ang mga petals na yon. Hindi niya makita ang pinapahanap nito. Nang ilibot niya ang paningin ay nakita niyang isang malaking frame. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha habang nakatitig sa malaking litrato niya. Ito pala ang sinasabi ni Aling Mo na nakahawig daw niya sa picture na nasa kwarto ni Angelo. Sa tagal na niya sa mansyon ay never siyang nangahas na pasukin ng silid ni Angelo. Para sa kanya ay privacy ng lalaki ang kwarto nito. Isa pa ay sinabi ng mga kasambahay na si Mona lang ang pwedeng pumasok roon para maglinis minsan. "Matagal kong iningatan ng frame na yan. Matagal kong itinago lalo na kay Mama at Amber." Nagulat si Judy Ann sa biglaang pagsasalita ni Angelo sa likod niya. Akala niya ay nasa opisina to. "Juday, alam kong malaking kasalanan ko sa'yo nun. Hindi kita pinaglaban. Itinago ng parents ko sa'yo na kambalang anak natin at inilayo sa'yo ang mga bata. Hindi man kita na ipaglaban noon. Gusto kong malaman mo na walang nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo. Mahal pa rin kita. Gusto kong ituwid ang pagkakamaling yun, Juday. Please, will you marry me?" Naluluha na ring tanong nito habang lumuluhod. Saka inilabas ang maliit na box. Napatakip si Juday sa kanyang bibig. Hindi makapaniwala na aalokin siya ni Angelo ng kasal. "Totoo ba to, Angelo? Hindi ba ako nananaginip?" "Oo, Juday. Totoo to. Sinadya ko talagang isurprise ka. Ano, payag ka bang pakasalan ako at mabuo ang pamilya natin?" "Oo naman. Matagal kong pinangarap to. Kahit kailan naman ay hindi ka nawala sa puso ko, Angelo. Ikaw pa rin ang una at huli kong mamahalin." Umiiyak ng wika niya habang isinusuot nito ang singsing sa mga daliri niya.
Thank you so much for accepting me again, Juday. I love you. At hindi yun kumupas kailanman. Mas pinili kong palakihin mag-isa mga bata dahil umaasa ako na balang araw makikita kitang muli. At ngayon nga magiging isa na tayong pamilya. Salamat, babe. Sabay yumakap ito ng mahigpit sa kanya. Aasikasuhin ko agad ang kasal natin, baby. Kinukulit na ako ng mga bata kung kailan kita pakakasalan. Nakangiting dugtong pa nito. Kaya mo pala ako pakakasalan para sa mga bata. Pabirong aniya. Hindi Siyempre dahil mahal kita, kaya kita pakakasalan. At dapat lang na magpakasal tayo. Talaga ba? Oo. Kung pwede nga na bukas na gagawin ko eh. Gusto kong bumawi sa'yo, Juday. Gusto kong burahin sa isip mo ang masasamang alaala mo noon sa kamay ni na mama at ng ex mo. Gusto kong burahin sa isip mo lahat ng haplos ni Miguel sa'yo. Dahil simula ngayon, sa akin ka lang. Oy lilinawin ko lang sa'yo. Walang nangyari sa amin ni Miguel. Impotent yun. Sagot niya rito. Impotent yung gagong yun? Oo. Hay nako, hayaan na nga natin siya. Saka kapag nanggulo pa siya ulit dito, ipapapulis ko na talaga siya. Pumupunta siya rito? Kumunot ang noo ni Angelo. Oo, nanghihingi ng pera. Nakakainis nga eh. Akala yata sa akin mapera ako at namumulit lang ng pera dito. Inis na pag-amin niya. Kakabigay ko lang ng pera sa kanya. Pumunta siya sa opisina. Babawiin ka daw niya kapag hindi ako nagbigay. Kaya napilitan ako magbigay. Napaawang ang bibig ni Juday sa sinabi nito. Nakadama na naman ng hiya dahil kay Miguel. Siyempre hindi ako papayag. Gustong-gusto ko na nga sabihin sa kanya na may anak tayo para tigilan ka na niya eh. Kaso baka idamay niya mga bata. Iiling-iling na kwento ni Angelo. Isuplong na natin sa pulis si Miguel, Angelo. Yun lang ang paraan para tumigil na siya sa pangingitil sa'yo. Saka para marehab na rin siya. Baka lumala lang ang sitwasyon kapag hinayaan natin palagi ang gusto niya. Nang tanghali ay sinundo nila ang mga anak sa school ng mga ito dahil umaga lang ang pasok ng mga bata. Pag-uwi nila ay nagulat sila nang naroon si Miguel sa labas ng gate at nakaharang sa driveway. Namumula ang mga mata nito nang makalapit sa bintana ng kotse. Agad namang sumaklolo ang mga guard nang makitang nakaharang si Miguel. Tumawag agad ang mga ito ng pulis. Galit namang tinadyakan ni Miguel ang kanilang kotse. Juday, bumaba ka dyan! Sigaw nito. Akmang bababa na sana ng kotse si Juday, pero pinigilan siya ni Angelo. Huwag kang bababa, babe. Dito ka lang, baka saktan ka niya. Ako na lang ang bababa. Stay with the twins. Pigil ni Angelo sa kanya. Angelo, mag-ingat ka. Paalala niya rito nang palabas na ito ng sasakyan. Ngumisi si Miguel pagkakita kay Angelo. Ipinilig pa nito ang ulo na tila naghahanda ng sumalakay. Ano pa bang kailangan mo, Miguel? Binayaran na kita. At baka nakakalimutan mo. Binili ko na si Judy Ann sa'yo. Kaya bakit mo pa siya ginugulo ha? May pirmahan tayo na wala ka na pakialam sa kanya, hindi ba? Ano pa bang gusto mo? Mainam niyang inoobserbahan si Miguel dahil mukhang handa itong salakayin siya anumang sandali. Oo nga, pero babawiin ko na siya. Akin lang si Judy Ann. Nanlilisik ang mata nitong sabi. Para itong asong ulol. No, you can't. She's mine already, the moment you sell her to me. Ibabalik ko ang binayad mo. Medyo matatagalan nga lang. Please, Miguel, palayain mo na si Judy Ann. Maawa ka naman sa kanya. May mga anak kami. Ako ang lalaking nanakit sa kanya noon. At pinagsisihan ko na hindi ko siya pinaglaban. Kaya nang nalaman ko na nasa iyo siya, agad ko siyang binili sa'yo. Baliw ka pala eh. Itatapon mo tapos ngayon babawiin mo. Baliw. Ibabalik mo sa akin ang asawa ko. Ibabalik mo. Nagsisigaw ito. Juday, tara na. Uuwi na tayo. Sira ulo tong ex mong to. Ilang saglit pa ay dumating na ang mga pulis at dinakip si Miguel. Todo piglas pa ito, ngunit wala na itong nagawa kundi ang sumama sa mga pulis. Napag-alaman nila na matagal na rin pala itong pinaghahanap ng batas dahil sa kasong droga at estafa. Magkalipas lang ng 2 linggo ay idinaos agad ang kanilang kasal. Simple but elegant wedding.
At syempre ay ring bearer at flower girl ang kanilang kambal. Sobrang saya ni Judy Ann ng mga oras na yon. Ngunit napalis ang maluwag niyang pagkakangiti nang dumating sa reception si Amber. Umugong ang bulungan sa mga nakakakilala rito. Kunot noong lumapit rito si Angelo. Kung may binabala kang manggulo, wag dito Amber. Wala ka na ba talagang kahiyan? May diing sabi ni Angelo sa bagong dating. Angelo, hindi ako pumunta rito para manggulo. Gusto ko lang namang humingi ng tawad sa inyo sa mga nagawa ko. Sobrang pagmamahal ko lang sa'yo kaya napagsalitaan ko si Judy Ann ng hindi maganda noon. Pero ngayon, tanggap ko ng para ka sa kanya. I'm sorry for everything, Angelo. Judy Ann. Mukhang sincero naman ito sa paghingi ng tawad. Kaya nagkatinginan silang mag-asawa at nagtanguan. Indikasyon na tinatanggap nila ang paghingi nito ng tawad. Huwag kang mag-alala, okay na yun sa akin. Sabi ni Judy Ann dito. Sana totoo yung paghingi mo ng tawad, Amber. Oo, promise. I'm very sincere. And this is my gift for you. Sana tanggapin nyo. Kunot noong kinuha yun ni Angelo at nang mabuksan ay nakita nilang 4 na round trip ticket yun patungo sa Japan. Sagot ko na ang honeymoon trip nyo para naman makabawi ako sa kamalditahan ko sa inyo. Sana hindi ka na nag-abala pa, Amber. Pero salamat. Pasasalamat ni Juday dito. Maliit na bagay lang yan kumpara sa mga salitang binitiwan ko sa iyo at sa mga bata noon. Gamitin niyo yan ha. Magbakasyon kayo kasama ang mga bata. Salamat. Anyway, yan talaga ang bala ko. Nakangiting sabi ni Angelo. Ilang sandali pa ay umalis na rin si Amber hanggang sa umuwi na rin isa-isa ang mga bisita nila. Bala kong i-advance ang honeymoon natin, babe. Hindi na kita masasolo kapag kasama natin ang mga kambal sa Japan. Pabulong na sabi ni Angelo nang makaalis na lahat ng mga bisita nila. Ikaw talaga? May binabala ka na naman. Napahalakak siya rito. Halika na, sa kwarto na tayo. Ngunit hindi pa man sila nakakaalis ay tinawag na sila ng mga anak. Mom, Dad, pwede ba kaming matulog sa room nyo? Tanong ni Aiken. Naku anak, hindi pwede. Kasi alam nyo na, newlywed kami ng mami nyo. Pabirong sagot ni Angelo sa anak. Mga anak, okay lang. Sige dun kayo matulog sa room namin ni Daddy. Nakangiti sa mga anak na singit naman ni Judy Ann. Tuwang-tuwa ang mga ito nang pumayag siya. Napakamot ng ulo si Angelo, dahilan upang muling matawa si Juday. At hindi na nga nangyari ang advance honeymoon na hinihintay ni Angelo. Mas nauna pa ang kambal na humiga sa kanilang malaking kama. Ang malala pa ay nagyaya pa ang mga ito na mag-movie marathon. Kaya naman lalo nang hindi nakapustit si Angelo sa asawa. Natatawa na lang si Juday habang pasimpleng panguso-nguso si Angelo sa kanya. Nang hihingi ng nakaw na halik habang nakatutok ang kambal sa movie. Pero bumawi naman sila ng mga sumunod na araw. Pati ang honeymoon nila sa Japan na regalo ni Amber ay ginamit din nila. At naging masayang family bonding yon. Nakagawa sila ng bagong alaala na magkakasama. Waiting is a sign of true love and patience. Anyone can say I love you, but not everyone can wait and prove that it's true. Ito ang kasabihang kayang patunayan ni Angelo. Naghintay siya ng matagal sa pagbabalik ni Judy Ann. At masasabi niyang worth the wait ang mahabang panahon na pinaghintay niya. Sa ngayon ay asawa na niya at pinakamamahal na babae mula noon hanggang ngayon. Judy Ann will never ever be a wife for sale again because she is now Mrs. Judy Ann Madrid, the forever owner of Angelo Madrid's heart and the mother of their twin, Chloe and Aiken, and their upcoming new set of twins. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.